Dahil nga 4:33 PM na guys, no? So, kamustahin naman natin ulit itong ating power wall, no? Yung power wall na to, ang dami nating ginawa dito. Hindi tayo nagpalit ng cylindrical cell sa loob. Ang pinalitan lang natin sa kanya is BMS and naglagay tayong active balancer. So, bago natin nilagay yung dalawa, tinap-balance muna natin lahat ng string niya, no? Kaya medyo matagal yung process niya. And ayun nga, yung BMS na nilagay natin dito is Smart BMS na. Kaya napansin nyo dito na meron na tayong Bluetooth module sa kanya. Para sa akin, mas ideal na ilabas na lang tong Bluetooth module, no? Kasi magiging barrier pa tong cover niya, no? Kung sa loob po ilalagay yung kanyang Bluetooth module. So, mas seamless yung connection niya sa ating smartphone kapag nasa labas ng Bluetooth module natin. No? So, ngayon, ang status ng battery natin is still charging pa rin siya dun sa ating solar charge controller. So, kanina, nag-flow charge na to eh. Ewan ko lang ngayon kasi nag-steady na naman yung power ng ating solar panel dito eh. No? So, ayan. Naging na naman siyang MPPT mode. And ayan pa yung power na pumapasok sa solar panel. Around 139 watts, no? So, bakit nagkaganon? Kanina flow charge na siya eh, no? Siguro dahil nga continuous naman yung supply natin ng power dun sa ating AC load as well as yung mga DC loads natin dun sa ground floor, no? Kaya siguro ayun, bumalik na naman siya sa MPPT mode. At ayun guys, so kakamustahin natin yung lagay ng mga battery string sa loob, yung voltage niya. Pero ang condition ngayon is charging pa siya, no, sa ating solar charge controller. So, hindi ko i-expect na balance kagad yung mga strings niya, no, pag chinek natin sa Bluetooth app niya. So, let's check it. Yes, so ito yung app ni DALI, no. So, click natin yung local monitoring Bluetooth device. Then, click natin itong nasa baba na LB Tapsan 24 volts. So, ito yung device name natin, no? And then, yan, papakita niya yung status display tab. O, first tab. So, dito sa taas pala, yung state of charge na 98.9%. So, wag tayo masyadong magpapaniwala dyan sa, ano na yan, no? Na percentage na yan. No? So, nakadependent pa rin tayo dun sa voltage value niyan para masabi nating 100% siya. So, 100% ng resting voltage ng ating LB Tapsan is around 26.8 dapat, no? Para masabi nating 99% siya. So, hindi ako masyadong naniniwala dun sa percentage value dito. So, sa voltage lang ako tumitingin. So, yun, dinagdag lang natin yan. And, punta na tayo dito sa battery strings, no, na nakikita nyo dito. So, mapapansin nyo dyan, yan yung mga strings natin, 1 to 8. So, ang value niya ngayon is, makita nyo, di ba, halos di nagkakalayo. No? So, around 3.33 volts, no, bawat isa sa kanila. May mababala ng konti. Yung difference, guys, na 0.01 volts is hindi siya considered na hindi balance, no? So, balance pa rin siya. So ano yung pagpapatunay ko doon, no? Na ganun ang approach ni DALI, no? Dito yan sa parameter setting, pakita natin. So, dito sa parameter setting, dito sa cell characteristics tab, makikita nyo dito yung last line, balance open diff volt, no? Balance open difference voltage value is around 0.02 volts, no? Yan yung default value ni DALI. So, ibig sabihin, pag pumalo lang ng ganitong value yung difference ng voltage, kino-consider ni DALI na hindi balance yung string natin. At doon mag-activate yung kanyang passive balancer, no? Kasi BMS itong ano natin, Smart BMS yung ginagamit natin. Yan. So, yan lang yung pagpapatunay na yung 0.01 voltage dito is hindi siya considered na
imbalance cell or imbalance string, no? Ayun, so far so good, no? Na-surprise din ako kasi hindi ko ina-expect na while charging yung ating LD Topsan is balance kagad natin nakita yung mga strings natin. So ina-expect ko after pa ng pagcha-charge natin sa solar, tsaka pa lang niya ibabalance to. Pero ngayon, so far, hindi naman magkakalayo yung value niya. Ngayon, balik tayo dito, no? 5:21 PM na. So, check natin kung meron pa rin tayong power na pumapasok galing sa ating solar panel. Ayan guys, no? Around 75 watts pa yung nanggagaling sa ating solar panel. Nakakatuwa lang, no? So, yung mga time and effort na ginugol natin doon sa paggawa nitong power wall na to ay hindi nasayang kasi all working good pa rin siya. And hindi nakakapangsisi na gumamit tayo dito ng Smart BMS, no? So, napakadali, napakaginhawa na i-access yung ating mga battery strings, no? Para matignan yung kanilang voltage doon sa ating DALI Smart BMS app, no? So kung may interested na gumamit din ng Smart DALI BMS, no? So pwede nating nilagay naman yung link niyan sa ating YouTube video, no? So ang ginamit ko pala dito kasi 100 ampere hour lang tong ating power wall. So ang ginamit lang natin na BMS din diyan is yung 100 ampere na current rating, no? And yung ating active balancer is hardware active balancer lang siya, no? Since 24 volts itong ating power wall, so yung 8S na hardware active balancer yung ating ginamit. So ilalagay ko rin yung link niya dun sa ating YouTube video. So pwede nyo ma-access kung interested kayo.